Hanap lang tayo. Makakita rin tayo ng masarap na kainan dito. Palay ko parang bago lang itong ano na to. Kasi dami pang bakante oh. Nagkukudyos muna tayo. Grabe, nakakamangka pa rin pagmasdan oh. Let's go! We're here now at Santa Cruz. Yan, nagbukudyos muna tayo for only 10 pesos lang. Para kailangan natin ng gasolina kasi naubusan na tayo ng gasolina. Nangina na aking katawan. Yo, na-traffic lang tayo guys. Kasi banda dito sa bandang tutawagin ay Sambat. Matraffic talaga dito sa lugar na to. So waiting lang muna tayo guys. Bumalik na naman ulit tayo dito sa daanan na ito guys. Kung naalala nyo mga kaistorya, yung last vlog natin nung last summer, yung sa may ilog ng Alipit, dito tayo dati dumaan nun. Yan sa way na yan, dire-diretso. Ngayon kasi nag-iisip ako kung saan tayo pwedeng magala. Kasi kanina pagalis ko pa lang sa bahay, nag-iisip ako kung saan pwedeng gumala. Pero malalaman natin later kung saan tayo mapapadpad. Depende sa bike na ito, saan tayo tuturong direksyon na ito. Kung nabalat rings sa biyahe natin kung saan tayo pwedeng mapadpad. Ayan guys, dito yung kapuntang Alipit na ilog. Kasi ito yung tinambayan natin last time, niyugan. Ngayon no, grabe, nakakamangha pa rin pagmasdan no. Sarap tumambay sa ganitong tsaka mag-camping. Wow, finally we're here at Liliw. Ang Liliw guys ay kilala sa tinatawag na Chinelas Capital of Laguna. So kung may tinatawag na Chinelas Capital of the Philippines yung Marikina, ito naman dito sa Laguna sikat ito. Pero kilala na rin ito sa buong bansa guys ang Liliw bilang footwear capital of Laguna. Hindi lang dito sa Laguna, maging sa buong bansa rin. Welcome to Liliw, bayang mapangaliw. Ay, ang presko dito, grabe. Kaya sarap mag-bike dito sa bandang Liliw eh. So, Liliw, Nagkarlan, Santa Cruz.
Medyo nature pang lugar dito guys, kaya nakaka-relax at stress free. Para tanggal yung pagod mo sa gitna ng ride pagka ganitong kagandaang nature na dadaanan mo. Yung kita yung ano, oh, Mount Panahaw. Uy, grabe yung bilis ha. Nagkarlan na agad. Grabe. Lumampas na tayo sa likod, liliw lang yun. Hanggang dito, ano, nagkarlan na agad. Parang 2 barangay lang yata dinaanan natin eh. Tapos nagkarlan na agad. Ayos ah. Hello guys! Alam ko mga istorya, meron dito sa bandang lugar na ito. May ilog kasi dito eh, yung nadadaanan lang ng kalsada. Yan, may konting ahon. Hindi naman sa gaano kataas ang gradient, pero kaya ng beginner. May ilog dito eh. Ay so, ito. May sinasabi ko, may hinalang tubig. Lalapitan pa natin. Dito sa tabing kalsada, matatanaw nyo na yung magandang ilog. Yan, oh. Medyo may konting basura lang, pero banda doon may ilog pa doon. Guys, dito oh. Ganda oh. Ang ilog guys oh. Sayang wala tayong dalang panligo. Kasi anong oras na rin, tsaka ano, paggabi na rin, hindi na magandang maligo ng ganitong oras. Pero kung ano lang talaga, tatapiso sana ako dito eh. Oh, ganda oh. Ang lawak ng ilog nila dito oh. Alright, may nakita akong ahunan dito. Mukhang mapapalaban tayo ah. Yeah, let's go. Kaya natin to. Alam ko sa lugar na to, ano eh, puro ahon dito eh. Papuntang bayan ng Nagcarlan. Kaya be ready sa ating ano, endurance. Unang ahon. Uy, Bangkuro. Yan. Uy, sa pangahon uli. Pangalawang ahon na to. Dito sa panang walang ahon, di sa ganun katindi yung gradient. Mababa lang, kaya naman ng ano, ng mga beginner. Di masa ganun katarik. Pero nakakapagod din. Yan. Ahon pa. Kaya pa.
Alright guys, we're finally here at poblasyon ng Nagcarlan. Ay grabe, may ahon pa uli dito. Ahon pamor hanggang bakit ng bayan. Tapos maambon-ambon pa. Buti na lang di malakas yung ambon. Kaya kung hindi, nako, balahaw tayo. Hanap tayo ng pagtatambayan at magpuputrip. Pero bago ang lahat, kasi meron akong gustong puntahan dito na isang historical landmark. Ito siya guys. Kaya lang nire-renovate pa oh. Sayang. Yan guys. Ito yung patok na historical landmark dito sa Nagcarlan. Itong tinatawag na underground cemetery. So bakit ito tinatawag na underground cemetery? Ito ay isang libingan nung panahon ng mga Kastila na nakalibing sa ilalim ng underground or lupa. So yung makikita nyo dyan guys sa loob. Kaya lang sa ngayon close pa siya kasi under renovation pa. Susunod na lang siguro pag may pagkakataon, hopefully pagbalik natin dito tapos na ito. Sayang lang hindi natin nasilayan ngayon. Hanap-hanap lang tayo. Makakita rin tayo ng masarap na kainan dito. Dami rin kayo mapagpipilian dito oh. May mga bags, tapos mga kikirya, tapos tapat ng pamilihan ng Nagcarlan. May mga food stalls din dyan, taka mga iba't ibang klaseng items na binibenta dyan sa street na yan. Palay ko parang bago lang itong ano na to. Kasi dami pang bakante oh. Yan no, mga ka-istorya ba, pagka naisipan yung maglagay ng business establishment dito sa pamilyang bayan ng Nagcarlan, ano, inquire lang kayo. Kaya lang parang mga tagang Nagcarlan lang din ang pwedeng magtinda dito eh. Ang simbahan ng Nagcarlan na hanggang ngayon ay classic na classic style pa, hindi pa siya nire-renovate. Ano, pasyalan. Grabe, ang ganda dito oh. Medyo parang bumabalik na rin sa ano, alaala nung nakaraan. Medyo classic style pa yung kanilang ano, plaza at yung simbahan. Okay. Sabihin may ano pala ito, may sentimental value pala itong lugar na ito. Ayan guys oh. Sabihin dating school ang lugar na ito. Yan, nakalagay sa nakasulat oh, itong lugar na ito guys. Dati pala itong school ni Rizal noon. Ayan ko saan nakalagay yung school dito. Pero siguro ito yata itong lugar na yan, or maybe ito, or dito yung mismong site kung saan nakalagay yung dating school ni Rizal. Kaya naglagay sila ng monumento dito sa tabi ng simbahan na ito.
May soft ice cream din dito, oh. Testing natin itong kanilang 15 pesos. Yan. 15 pesos na. Vanilla po. Yung vanilla. Yun, may nakita tayong isang small food establishment dito sa along the highway lang. Wala kasi ako makitang kainan doon sa may mismong bayan eh. Siguro pwede na dito. Yan guys, pangalan ng kanilang establishment ay Blueberry. So ito yung kanilang mga menus. Meron silang 16 ounce na 29 pesos. Pero mamimili na lang kayo kung anong flavor ang gusto niyo diyan. Tapos kung gusto niyan 22 ounce, 39 pesos guys. So any flavor na yan. So meron din sila ditong fruit soda, 49 at 59. So any flavor na lang din yan. Yan guys. Yung isa pa oh. Milk tea, other drinks. Tapos meron din sila ditong snacks at coffee burger. Yun. Salamat. Ito yung in-order natin na cheesy burger. For only 39 pesos lang yan. Tapos meron pa tayong order pa na milk tea guys. Right. Aking favorite, isa sa mga favorite. Taro. Sarap. Good pala guys, shoutout nga pala sa Creperie Manila yung last time na pinunta ako. Solid yung inyong yung crepe ice cream. Babalik-balik ko kayo dyan guys. And then the same time, shoutout din kay E-Bike Ventures na isa ko rin sa mga travel buddy. And also din kay Ride Out PH. Hanggang dito na lang. At medyo gagawin tayo. Ayan. Bahala na kung anong discarte natin paano tayo makakauwi. Siguro dadaanan tayo ng Kalawan para mapadali tayo ng pag-uwi. So, yun. Hanggang dito na lang guys. At abangan nyo ako sa aking susunod na adventure.